Poon tanay iyong batid, sa iyo ay hindi lingid, ika'y aking iniibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati ho muna ang katabi natin ng good afternoon. Marahil ay magtataka ho kayo bakit nakakulay pula ang linggong ito dahil nasa ordinary time na tayo. 13th Sunday in ordinary time. Yun nga lang po mga kapatid, ang linggong ito ay kasunod na ng isang dakilang kapistahan. At yan ay nina San Pedro at Pablo, mga haligi ng simbahan. Kaya po nasa 13th Sunday in ordinary time tayo, pero ito po ay bisperas na. Evening prayer 1 ng dakilang kapistahan o Solemnity of Saints Peter and Paul. Napakahalaga po ng dalawang alagad na ito. Bakit kulay pula? Sapagkat kapwa sila naging martir para sa Panginoon. Ibinigay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon. Dumanak ng dugo alang-alang sa kanilang katapatan sa Panginoon. Pag tinignan ho ninyo ang imahe ni Peter and Paul, kadalasan ho magkatabihan. Ano ho ang mga hawak nila? Si Pedro, anong hawak? Alam na alam natin yan. Anong hawak ni Pedro? Susi. Ano ang hawak ni Pablo? Anong hawak ni San Pablo? Bukod dun sa Biblia. Espada. Bakit espada? Naalala ho ninyo, bago siya maging Pablo, ano ang pangalan niya? Saul. At siya ay numero 1 taga-usig noon ng mga Kristiyano.
Pinapatay niya at pinapapatay niya ang mga nananalig kay Kristo, ang mga sumusunod kay Kristo. Hanggang isang araw, isang matinding liwanag ang bumungad sa kanya at siya'y nahulog sa kanyang kabayo. At nagpakita sa kanya si Kristo. Nagtatanong, bakit mo ako inuusig? Ako si Kristo ang iyong inuusig. At simula noon, binago ni Kristo ang kanyang buhay. Kaya from Saul, naging Pablo. Mula sa pagiging taga-usig, naging dakilang mangingibig ni Kristo. At si Pedro, bago siya maging Pedro, ano muna ang pangalan niya? Simon. Bago siya maging Pedro. Alam ho natin na sa 12, siya ay naging leader nila. Pero alam natin na si Pedro rin ay sinubok sa kanyang katapatan sa Diyos. Ano ang sabi ni Pedro noong pong bago mamatay si Kristo? Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Anong sabi ni Kristo? Pedro, 3 ulit titilaok ang manok. O 3 ulit mo akong itatatwa bago tumilaok ang manok. So si Pablo at Pedro, bago maging dakilang alagad ni Kristo, bago maging dakilang alagad ng simbahan, ay mayroong nakaraan ng pagkakamali, ng kahinaan, ng pagkukulang. Ganun pa man, kapwa sila pinili, tinawag ng Diyos at binago ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng pagdiriwang na ito ng kanilang dakilang kapistahan. Paalala po sa ating lahat ang tinuturo ng simbahan na walang taong napakasama na hindi pwedeng magbago. Na ang bawat taong makasalanan ay mayroong future sa kabanalan. At kahit ang mga banal ay mayroong kahinaan sa kanilang nakaraan. Kaya lahat tayo ay may future. Future saan? Hindi lamang future na inaalok at binibigay ng mundo. Kaya nga sila naging martir. Sapagkat hindi nila ipinagdalawang isip ibigay ang buhay nila para kay Kristo. Tayo, sa panahon natin ngayon, napakahirap piliin si Kristo. Napakadaling talikuran ipagpalit si Kristo. Dahil ano ang ating hinahangad? Ano ang tinuturo? Ano ang pinapakita ng mundo ngayon? Doon ka sa mabilis, sa madali, sa maginhawa, sa malinis, sa laging maganda. Kaya pagdating ng mga pagsubok, ng paghihirap, ng kawalan, ng kakulangan, ang bilis natin bumaligtad. Kaya ano ang gantimpala ni Kristo sa 2 ito? Sa unang pagbasa, ano ang nangyari? Si Pedro ay nagpatuloy ng kanyang misyon. Ano ang pangako ni Kristo sa kanyang mga alagad? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan magpagaling. At ito na nga ang nangyari. Si Pablo naging dakila sa pagpapahayag ng mabuting balita, hindi lamang sa isang lugar, kundi sa maraming bansa. Kaya ang susi ay simbolo ng kapangyarihan ng simbahan. At ang espada ay hindi lamang po simbolo ng kamatayan, kundi simbolo ng pananagutan. Kapangyarihan at pananagutan. Mga kapatid, huwag tayong mabubulag sa panahon natin ngayon. Huwag puro kapangyarihan ang gusto mo lang. Huwag puro kapangyarihan ang ipinaglalaban mo lang. Huwag puro kapangyarihan ang hinaharap mo lang. Huwag mong kakalimutan, lahat tayo nabubuhay ng may pananagutan. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, tinanong ni Kristo ang si Pedro, ang mga alagad, sino daw ako?
sabi ng mga tao. At bukod tanging si Pedro ang nakapagsabi sa tulong ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hilingin natin sa misang ito, sa tulong ni Pedro at ni Pablo, na sana habang tayo ay nabubuhay para sa mga bata, habang kayo ay tumatanda, para sa ating mga nakatatanda, habang tayo ay nabubuhay pa. Huwag nating kakalimutan na nabubuhay tayo bilang Kristiyano ng may dalawang biyaya. Binigyan ka ng kapangyarihan na magsabi ng totoo, na gumawa ng mabuti. At meron kang pananagutan na maging matapat, maging mabuti sa iyong buhay Kristiyano. Kapangyarihan at pananagutan, yan ang buhay ng tunay na Kristiyano. Amen.